before withdrawal of Duterte's administration sa Rome Statute, may jurisdiction siya sa kaso. Dahil ang kaso na file before withdrawal. Naintindihan? So, iko-connect po anong relation ng pag-withdraw ng Duterte administration sa International Criminal Court sa kasong isinampa. Maaaring, siyempre, nauna talaga yung pagsampa ng kaso bago pag-withdraw. Tama? So, titingnan po ng korte yan, ng International Criminal Court, ng mga judges, titingnan, oops, what are the relationship? Gets? Ano ang motibo sa madaling salita? In layman's term, ano ang motibo bakit bigla, agad-agad lumayas ang Duterte administration sa Rome Statute? Nakakabwisit lang kasi. Dahil sa suporta mo, ano bang maibigay na tulong sa iyo ni Bato de la Rosa kung mapahamak ka? Wala. Sa pamilya mo rin ikaw kakapit. O di kaya sa mga totoong Pilipinong nagmamahal. Ang problema, binubwisit nyo yung taong bayan. Parang ang baba ng tingin ninyo sa mga Pilipino. Naiintindihan nyo? Ang baba ng tingin ni Aimee sa mga Pilipino. Kaya gusto ni Aimee protektahan si Bato de la Rosa na lumabas na po yung warrant. Antakin mo, hindi lang linabas ka agad yung warrant of arrest. Hala, nagtago na si Bato. Saka Sir Glenn, pinagbigyan sila na ayusin yung kaso. Kaso walang ginawa. Exactly! 2016 nagkaroon po ng review. Nagkaroon po ng tinatawag na preliminary investigation. Hindi ba ninyo na-anticipate yan? Kahit nga si Roque binigyan na ng advice ni Harry Roque, si Rodrigo Roa Duterte, na maghanda po siya dahil anytime nalabas po ang warrant of arrest. Nagkataon lang na nauna ang kay Rodrigo Roa Duterte, tapos sasabihin ni Aimee ang nangyari kay Rodrigo Duterte ay mangyari kay Bongo, kay Bato, o di kaya kay Sara. So kung mangyari sa kanila, sila po ang gumawa nun. Dahil nung nasa puder sila, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Hindi lang nahalata dahil po sa kanilang tinatawag na katanyagan. Sa mga nakakilala at mga nakasuporta sa kanila, sa mga hayop na yan. Naintindihan po ninyo, nakakahiya na ang isang senador yayain ng sambayanang Pilipino na proteksyonan na kung ano daw ang nangyari kay Rodrigo Duterte, dapat daw hindi sapitin ni Bato de la Rosa. Ano bang pakinabang ng taong bayan kay Bato de la Rosa, Aimee Marcos or Aimee Duterte? Tingkuling ka karon. Nagapahuya-huya ka lang. Diba? Nakakahiya. Kaya nga yung iba iniintriga ka na lang Ano ba yung relation mo sa mga Duterte? Sige nga, bigyan ka namin ng chance. Sige, ipagtanggol ng sakang mo si Bato de la Rosa. Alam mo, sa totoo lang, deserve nila yun. Marami po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan mga magkaalyado nag-aaway-away dahil po sa sindikato ng mga droga. Yun ang nangyari. Ang dami pong naging collateral damage sa walang kwentang war on drugs ng Duterte administration, na kung saan patayan dito, patayan doon, na inutos mismo ng nakakulong na Pangulo na panggulo na ngayon. Naintindihan po ninyo? Si Bato de la Rosa ang chief of police during that time. Malaki ang kinalaman ni Bato de la Rosa bilang former Philippine Chief of Police. Pagkatapos sayain mo kaming protektahan. Huwag mong ipadanas ang naranasan ni Rodrigo Roa Duterte na kinidnap. Aling nga ka pala Naging senador ka pa kung naging mambabatas ka pa, naging senador ka pa, naging maalam ka pa sa batas kung ang interpretation mo sa nangyari kay Digong, leche, kidnapping. Itsugas kayo. Huwag kayong magiging ganun. Ginagago nyo yung tao. Hindi ko alam kung saan ako makatingin. Kaya yung title ko dyan, lumutang ang utak ni Aimee. Sige, mga Duterte Diyan supporters, ipagtanggol nyo si Aimee. Kaya nyo ipagtanggol si Aimee? Ngayon, ipagtanggol na ninyo si Aimee. Dahil poproteksyonan si Bato de la Rosa.
Niyayaya. Alam mo, si Aimee, ginagamit lang kayo mga Duterte supporter. Ang tawag ko doon kay Aimee Lason, hindi may Aimee Lacson, kundi Aimee Lason. Di ba? Naging senadora ka, mambabatas ka, maalam ka sa batas. Tapos ang interpretation mo sa paghuli ng Interpol kay Rodrigo Duterte, kidnapping, mas may utak pa pala ako sa iyo. May utak pa pala kaming ordinaryong tao na hindi nakapag-aral ng batas. Dahil ang interpretation namin ay hindi po kidnapping yun. No? Yan po ay pagkikipagtulungan ng Estado sa Interpol dahil inutusan po ng nakipagtulungan ang International Criminal Court sa Interpol dahil wala pong police power ang ICC. So since meron tayong tinatawag na obligasyon sa Interpol, abay naturalmente hindi po natin pwede yun na hindi po tatalimain. Ang pag-surrender kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC, hindi po nangangahulugan na isinurrender natin ang soberenya, gaga, na itsugas kayo. Sino pang maniwala sa iyo? Muntik ka nga na matalo. Di ba? Sino mang maniniwala sa iyo? Muntik ka na nga na natalo. Ay mamaya, i-blower ko yung sungad-sungad mo. Ang tingin, alam mo, sa totoo lang, dapat nag-focus ka na sa trabaho mo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi naman kami ignorante sa batas, kahit ako, hindi ako nakapag-aral ng batas. Pero kahit papano, inuunawa ko yung mga pangyayari. Nakakahiya sa grade 1, sa kinder, sa elementary, sa mga senior high school natin, ang interpretation mo ng nangyari kay Rodrigo Duterte, kidnapping. Dapat nga turuan mo si Bato de la Rosa o di kaya si Sara o si Bongo kung mayroon silang ano bang paproteksyon ng tao kay Bongo at kay Sara? Wala pa naman siyang warrant of arrest. Si Bato de la Rosa pa lang naman ang nag-confirm. Ang confirm na mayroong warrant of arrest. Dapat pinasurrender mo yan kasi pag hindi mo ipasurrender yan, baka shoot to kill yan. Baka mangyayari ngayon ang history sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang senador sinutokel ng Interpol. Kasi magiging wanted yun sa batas. Diba? Gustuhin nyo pa ba na mag-issue po ng red notice ang international police? Diba? Gusto nyo, blue notice pa lang yung mangyayari dyan. Pag hindi nyo ipapasurrender, dapat kasi kaalyado nyo man si Bato de la Rosa, dapat i-advisean nyo. Ikaw, Aimee, huwag ka masyado magtralala at lutang. Alam nyo kung bakit. Dahil wala pa namang warrant si Bongo, wala pa namang warrant si Sara. Bakit sinasabi mo na poproteksyonan ng taong bayan sa pasibol na pag-aresto katulad ng nangyari kay Rodrigo Roa Duterte? Hindi niya man sinurinder yung sarili niya. Inaresto talaga si Digong dahil hindi niya sinurinder ang sarili niya. Gets? Ginagutom ako sa inyo, ha? Naatake ako ng high blood ko sa inyo, sa totoo lang. Intindihan nyo? Ang problema sa inyo, mga Duterte diehard supporters, suportado nyo pa rin si Aimee. Akala ko ba hindi nyo suportado yan? Ikaw, Aimee, dapat mo ipaunawa sa taong bayan dahil ikaw nakakaalam dyan. Uulit-ulitin ko, parang mas may alam pa kami na ordinaryong tao sa mga nangyayari. International community knows what happened during the time na inaresto po ng Interpol si Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos sabihin ninyo, kidnapping. Lahat ng tumutulong kay Bato na makapagtago, dapat isama lahat sa ICC yan. Nang maubos na mga tulong dito sa Pilipinas. Exactly. Yung ibang mga host ba? Ng Bingador, dinabati kayo. Alam nyo guys, pasensya na talaga. Kasi bagong pasok lang ako dito sa Bingador. Alam niyo naman yung bunganga ko Hindi po walang preno to Kasi why we are so very passionate enough to enlighten the mind on those Filipinos who are willing to be enlightened sa ganitong klaseng mga kaso. Kasi alam niyo kung bakit? Magaling si Aimee mang brainwash. Magaling si Aimee magbulatik. Magaling si Aimee magmanipula na parang kawawa si Digong at kawawa yung mga kaalyado niya. Litsugas, International Criminal Court ang pag-uusapan natin.
Ang ina-apply dito, international law, hangag. Naintindihan ninyo? Oh, dahil sa sobrang inis ko sa'yo, hindi ko na nabati yung mga nanonood ng Bingador dito at hindi ko rin alam kung ilang daan na po ang mga nanonood. Ay, ginoo ko patawaran sa Sima Trinidad. Hello, Music Stories. Good morning, Alicia Duran. Ateng, shout out po sa inyo. Alam mo naman, first time pa lang tayo, no? Tsaka hindi ko makikita kasi alam nyo kung bakit. Hindi ko makikita talaga. Kasi, ang ano pa naman ng ano ko, no? Nakakabastos naman na magla-live ako, kabago-bago ko pa lang sa Bingador, tatayo ako para kunin ko yung aking sunglasses. Aba, Lechugas, 361, 370 na pala tayo ngayon. Nagulat kayo, no? No. So, ganito yon. Alam mo, very timely po and relevant yung pinag-uusapan natin dahil lamang po sa politika. Ang International Criminal Court is about law. It's about evidence, okay? Substance. Hindi po putyo-putyo na korte ang International Criminal Court. O ngayon, gumawa na kayo ng pamamaraan. Nag-resolution na kayo. O ano nangyari sa inyo? Sa resolution ninyo. Maalalang-alala ko pa. 15 kayo. O ngayon, may nangyari ba? Huwag kayong mag-intervene. Dapat ang gagawin mo ay makinig ka. Pag ayaw mong makinig, wala akong pakialam kung ayaw mong makinig. Pero dapat tingnan mo. Dapat hindi po ganun ang mga pronouncement mo. Hindi ko lang ma-play dito kasi hindi ako marunong eh. Pag marunong lang ako mag-play, protekta ka ng taong bayan si Bato, si Bongo at saka si Sara. Ayaw namin magprotekta sa mga ganun. At saka, over ano ka kasi. Ganito makinig ka. Overexcited ka. Wala pa pong warrant lumabas kay Bongo. Wala pa pong warrant of arrest ang lumabas kay Sara Duterte. Anong ikinakatakot mo? Let Bato de la Rosa answer his liability before the ICC. Kasi pag hindi sumuko yan, baka shoot to kill yan. Intindihan nyo? Ayaw ko lang kasing gusto ko kasi iparinig sa inyo para malaman nyo talaga, no? Gusto ko iparinig sa inyo, kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi man talaga ako marunong dito, pero maraming salamat kay may mga tumutulong sa atin. Pero gusto ko, baka mamaya sabihin ninyo, nagsisinungaling ako. Gusto ko lang iparinig sa inyo itong sinasabi ni Aimee Tralala na ito. Nakakahiya. Nakakahiyang senador ng Republika ng Pilipinas. Mantakin mo, nabulabog siya, lumutang yung utak niya. Gusto niya proteksyonan pa ng taong bayan si Bato de la Rosa, si Bongo, si Sara sa possible na pag-aaresto. Naku, Diyos ko Lord, Santissima Trinidad, nakakahiya. Ito gusto ko lang iparinig sa inyo. Baka mamaya sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Hindi ako marunong, pero I'll try my best na iparinig sa inyo, okay, yung ang mga sinasabi po natin. Wait lang. Ayan. Ayan wait lang tingnan nyo pakinggan nyo. 5, 6, 7, go. Pakinggan nyo. Ulit-muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, kung ina-anunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President. Ganito yan. Alam mo, Aimee, lutang, Aimee Lason. Anong dadamputin si Bongo at saka dadamputin si Sara? Ang warrant of arrest na pinag-uusapan natin dito, warrant of arrest po kay Bato de la Rosa lang. Sino ang bumulong sa iyong hinayupak ka na magkakaroon ng pag-aresto kay Bongo at kay Sara Duterte? Misleading yan. Alam namin na anytime lalabas ang warrant of arrest kung kasali si Sara at saka si Bongo. Pero wala pa namang warrant of arrest kay Bongo at saka kay Sara. Kay Bato de la Rosa pa lang naman tayo. Bakit overexcited ka? Pakinggan po ninyo ito, mga kabingador. Ay papayag na maulit-muli ang nangyari kay Presidente. Hindi daw siya papayag na maulit-muli ang nangyari kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil po nakaambang na damputin po ang kalbo na malambot pa sa marshmallow.
Duterte. Kung maulit na naman yan, kung ina-anunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bato, tama yun, dadamputin talaga yun. Pag hindi siya mag-surrender, dadamputin talaga siya. Si Rodrigo Duterte hindi man nag-surrender. Hinuli po siya. Gusto ko lang i-emphasize na si Digong ay hindi nag-surrender. Hinuli no, ng Interpol at ng CIDG. Intindihan po ninyo? Si General Torre po ang kasama ng Interpol na naghuli doon. Si Bato de la Rosa, may posibilidad na damputin din pag hindi siya mag-self-voluntarily surrender. Si Sara Duterte, malayo pa yan, at saka si Bongo, dahil wala pa po silang warrant of arrest. Alinga nga ka. Bongo, pati si Vice President Sara Duterte. Mahilig ka kasi sa pwede ba gamitin mo yung paghaba ng bunganga mo sa tama? Please lang. Bigyan mo naman ng tamang konteksto yung mga tao na lalong-lalo na yung media na yan. Diba nasa harapan ka pa sa kasi ng SMNI At hindi po pwede yan. Sino-sino pa. Hindi daw kuno pwede. Hindi daw pwedeng damputin si Bongo. Hindi daw kuno pwedeng damputin si Sara. Hindi daw kuno pwedeng damputin si Bato. Si Bato anytime pwedeng damputin yan. O, sige nga, tingnan daw natin kung mahaharangan mo yan. Sige nga, subukan mo itago sa kwarto mo. Yung mga tao na mga nabanggit mo. Subukan mo itago si Bato de la Rosa. Tingnan natin kung hindi maaresto yan. Wala pang tao na nilabasan ng warrant of arrest na hindi inaresto. Naintindihan mo, Aimee? Baka nakalimutan mo yan. Sa legal na procedure, wala pang nilabasan ng warrant of arrest na hindi inaresto. Kaya nga nilabasan ng warrant of arrest dahil hindi sumuko. Ilista nila. Katarantaduhan na yan. Huwag na tayo pumayag. Anong katarantaduhan? Baka ikaw yung tarantada. Kung ayaw mong pumayag, pues ang sambayan ng Pilipino, payag na payag. Ang tagal na nga namin naghintay. Ikaw lang naman ang hindi naghintay. Diba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.